Mga kapatid, gaano man kalaking bundok, ano, ng problema ang inyong kinakaharap, ang sabi ng Panginoon, ang biyaya ko'y sapat para sa iyo. Ang aking kapangyarihan ay sapat para sa iyo. Pero nagtatanong pa rin ako mga kapatid, no? I still ask though, no, is this how God rewarded those who follow Him? Ito ba, ang ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon, no, sa aking pagsunod at paglilingkod sa Kanya? For is His loving kindness. No? Saan ang pagmamahal niya? Alam niyo po mga kapatid, sinagot din po yan ng Panginoon. No? 1 Peter 4:12-13, sabi niya, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Ha? Huwag daw po akong ma-surprise sa mga masasakit na pagsubok, sa mga dinaranas na tila baga ay strange. Strange na mga kapatid. Kasi nagtataka ka, bakit? Bakit Panginoon? Bakit ganito? Pero sabi niya, but rejoice in so far as you share Christ's suffering. Oh, magsaya po pala tayo. That you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Para maranasan din daw po natin, although wala pa sa katiting, yung paghihirap natin kung ikukumpara sa paghihirap ng Panginoon sa pagliligtas sa atin. Pero maliit o malaki man yan mga kapatid, ang sabi po ay mararanasan din natin ang kalulatian ng Panginoon sa kanyang pong pagdating. So kaya nga po, when I am tired of the battle, Christ comfort me with His presence. Sabi po niya sa Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you. Never will I forsake you. Amen? Mga kapatid, ano man po mga katanungan natin, pwede mong itanong sa Panginoon yan. Sasagutin ka ng Panginoon sa kanyang mga salita. No? Si Apostol San Pablo nga, sabi niya, mga kapatid, ay, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Amen? Wow! Kahit na sa labas, mga kapatid, para bagang nauubusan na tayo ng lakas, nawawalan na tayo ng pag-asa. Mga kapatid, napapagod na tayo. Outwardly, but inwardly, we are being renewed day by day.